Anyway, ka-coffee, meron ako nakita sa post ni 31 million movement. Yan. Patungkol kay Sara Duterte. Archive po ito mula sa GMA News. Nakakatawa. Dahil, yung mga binibintang nila sa administrasyon, ginagawa nila. Diba? Yung gawain nila, ayaw nilang gawin sa kanila. Kasi kung yung matatandaan kahapon, di ba, sinampahan po ng plunder, graft, malversation, etc. Itong si Sara Duterte at ilan pa po mga opisyal ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Sinampahan ng kaso, di ba? Sunod-sunod na yung karma ni Sara Duterte. Nagsimula na yan eh. Pero mga pink yung nagkaso. Mga dilaw. Sila Shelo Magno, grupo nila yan. Definitely, hindi utos ni PBBM yan. Dahil sa tingin mo ba, magpapautos siyang mga pink at mga dilaw sa administrasyon? Definitely hindi. Kasi may ambisyon din yung mga yan eh, na makuha yung leadership. Anyway, basahin natin itong sinasabi ni Sara Duterte. Kasi bumabalik sa kanila yung kalokohan nila. Gawain nyo, pero pag ginawa sa inyo, nagagalit kayo. Hinihikayat ko, sabi ni Sara ha, ang ating mga kababayan na maging mapanuri. Wow, Kuya Kim, maging mapanuri. At huwag basta-basta magpapadala sa mga paninira. Wow! Maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga paninira. Anong ginawa nyo kay PBBM? Hindi ba paninira yung mga ginawa ninyo? Oh, bakit hindi nyo sabihan yung sarili ninyo? Bakit hindi nyo sabihan yung inyong mga kaalyado? Di ba paninira yung ginawa ninyo? Tapos ngayon, mananawagan si Sara Duterte, mga kababayan, maging mapanuri kayo. Huwag kayong magpapadala sa mga paninira sa pool. Sino ba ang unang nanira? Sige, balikan natin. Ang ganda-ganda ng unit team. Sino unang nagsisigaw? Ang maisog. Hindi ba mga paninira yung pinagagawa nila? Gumawa ng AI video. AI video ha, na si PBBM daw gumagamit ng coke. Napakaraming eksperto nagsabi, edited yung video na yan, fake yung video na yan, na pinakalat ni Harry Roque at ni Maharlika. Hindi ba paninira yan? May isa pa mamaya. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, huwag kayong magpadala sa paninira. Kayo ang nagsimula sa paninira na yan. Eh di niloloko niyo yung sarili niyo. Oh. May karugtong pa. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. VP Sara Duterte. Wow. Second context niya ha. Ito ay parang tinatakpan lang natin yung mga nakawan na walang nananagot. Sara Duterte, tanungin mo yung tatay mo. Alam na alam ng tatay mo yung korupsyon sa DPWH noong siya ay nakaupo. May mga videos pa siya. Sinabi niya na talamak yung korupsyon na yan. Tanungin mo yung tatay mo, tanungin mo si Mark Villar, tanungin niyo yung mga kaalyado nyo. May pinakulong ba kayo? May nanagot ba? Wala. Not a single person. Wala kayong kinulong. Alam ninyo na matandi ang korupsyon. Even si Greco Belica na makapalang muka, sasabihin niya, nagtayo kami ng mga anti-corruption committee. Saan yung napakulong nyo? Wala kayo na isang napakulong. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, itong ginagawa sa kanya ay para pagtakpan lang yung nakawan ng bayan. Ibalik natin sa inyo. Hindi ba yung ginagawa ninyong paninira kay PBBM ay para pagtakpan lang yung nakawan sa panahon ng tatay mo? Total, yan yung argument ninyo. O, ipasok natin yung argument na yan. Hindi ba? Yung paninira ninyo kay PBBM na sinimulan ninyo as early as 2022 and 2023, hindi ba ginawa nyo lang yan para pagtakpan yung kasalanan? Pagtakpan yung matinding nakawan sa DPWH at sa administrasyon mismo ni Digong? O bumabalik sa inyo yan? Tanangin ninyo mga sarili ninyo dyan. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Sagutin nyo. Isa pa, may nabasa akong post, si Attorney Trixie ata yan. Sabi ni Attorney Trixie, ito naman kasing Shelo Magno, parang ang pinapalabas kasi ng grupo nila Attorney Trixie, ito mga nagkaso, yung grupo nila Shelo Magno, si Sara Duterte daw yung buksan yung ATM niya, yung ano niya, bank account niya. So ang pinupunto nila Trixie, bakit daw yung inaakusahan ninyo, yung maglalabas ng ebidensya, definitely kabubukan yon, di ba? Ibalik din natin sa inyo yan. Ibalik din natin sa inyo yan. Sabi niyo si PBBM addict. Sabi niyo si PBBM bangag. Tapos gusto niyo, yung mismong inaakusahan ninyo, siya maglabas ng proof na siya ay bangag. Mag-hair follicle test. Di ba? Same premise. Ganyan yung analogy. Gustong-gusto nyo, ginagawa nyo kay PBBM, pero kapag ginawa sa inyo, ayaw ninyo.
Double standard kayo. Nagigets niyo yung punto ko? Binabash ninyo si Shelo Magno dahil sinasabi ni Shelo na si Sara Duterte pabuksan niya yung kanyang bank account. Kabubuhan daw yan. Kasi inaakusahan niyo si Sara at si Sara yung maglalabas ng kanyang ebidensya. Yun nga eh, i-apply nyo kay PBBM yan. Inaakusahan nyo na adik yung tao. Tapos gusto nyo yung inaakusahan ninyo, maglabas ng ebidensya na adik ako. Hi, Ka-Coffee! Lahat sa inyo lahat, taong bayan, adik ako, ito oh, hair follicle test results. Yan ang gusto nyo. Ayaw nyo, di ba? Ayaw nyo gawin ni Sara Duterte, oh mga kababayan ko, ito na yung bank statement ko, ito na yung bank account ko, pumasok yung billions of pesos dito. Isa akong magnanakaw. Gusto nyo gawin ni Sara Duterte yan? Ayaw nyo, di ba? The same way na hindi nyo dapat i-insist yan kay PBBM. Double standard yan. Sinong bobo ngayon? Tatawagin yung bobo si Shelo Magno. Wala tayong pakialam sa mga pink. Pero, yan din yung ginagawa ninyo sa administrasyon eh. Yan din yung ginagawa nyo kay PBBM eh. Anong kaibahan nyo? Parehas lang kayo. Ito pa. Makikita mo talaga, sabaw talaga itong mga to eh. Oh. Nasa Inquirer. Basahin ko ha. PDP o Partido Demokratiko Pilipino, tama ba? PDP. PDP, partido ni Digong, no, calls plunder complaints versus Sara Duterte recycled, baseless. Wow. Wow, 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 wow. Recycled, baseless. Sa Tagalog, paulit-ulit yung akusasyon. Walang batayan, walang basehan. Balik tayo sa mga DDS ha. Yung akusasyon ninyo na ang presidente adik, paulit-ulit din ha. Hindi pa siya presidente. Tumatakbo pa lang siya sa pagka-presidente. Nag-file pa lang siya ng certificate of candidacy niya. Tinawag din ng bangag adik yan. No? Nagpa-drug test ng presidente, negative ang resulta. St. Luke's ang nagsabi na negative. Hindi kayo nakontento. Nilabas ninyo sa maisog event ni Harry Roque ni Maharlika na nagkukuk ang presidente. Hanggang ngayon, issue nyo pa rin yan. Hindi ba yun ang recycled? Yun ang recycled. Nagigets nyo? Kayo ang paulit-ulit. Recycled ang ginagawa ninyo. Recycled issue yan. Sino kayo mukhang tanga? Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, yung ayaw ninyong gawin sa inyo, matagal nyo nang ginagawa. Baseless. Wala raw batayan. PDP, kayo magdidetermine na baseless yan? No, korte ang magsasabi. Pag nakitaan nila yan ng probability o ng probable cause, kulong si Sara, issue ng warrant of arrest yan. Sila ang magsasabi kung baseless o hindi, hindi kayo. The plunder and other complaints filed against Sara Duterte and 15 others over the alleged misuse of 612.5 million pesos confidential funds are a recycled and rehashed smear campaign aimed at undermining her possible presidential prospects, according to Partido Demokratiko Pilipino spokesperson Attorney Ferdinand Topacio. Attorney naman eh. Ano na naman pinaguhugutan mo dyan, Topacio? Ano na naman yan? Ibig sabihin, fake si Mary Grace Piatos. Hindi totoo nag-i-access si Mary Grace Piatos kasi baseless eh. Ibig sabihin, si Kokoy Villamin, fake yan. Ibig sabihin, yung nawaldas na 125 million pesos in just 11 days. Hindi totoo yan. Kasi sabi ni Topacio ng PDP, baseless yan. Ginagawa lang yan dahil sa presidential prospects daw. Dahil potentially magiging presidente si Sara Duterte, tatakbo siya, mananalo siya at malakas siya. So, unti-unti nang sinisiraan si Sara Duterte. Yan ang pinapalabas ngayon ng PDP. Attorney, sinong maniniwala sa inyo? Malinaw na malinaw, oh, sir. Yung mga opisyal ni Sara, mga rank and file, nagsalita. Binabayaran sila every month, 30,000, marami sila ha, para i-disburse yung pondo kay La Chica. Fake yun. Mga rank and file employees yun, di mga politiko yun. Kapag politiko, maintindihan mo pa kasi sinungaling yung karamihan sa mga yan eh. Pero mga empleyado yan, hindi mga politiko, kwento nila kung paano winawaldas ang confidential funds. Ano yun? Fake yun? Smear campaign lang yan? Dahil malaki ang chance si Sara Duterte maging presidente. Ibig sabihin, nung hearings ng 2023, smear campaign lang din yun kay Sara Duterte. Kakaupo niya lang bilang Vice Presidente. Nagigets ninyo, Ka-Coffee? Ang simple-simple, ang daling basagin ng mga argumento nitong mga dailies na to eh. The PDP issued a statement on Friday regarding the filing of the complaint before the Office of the Ombudsman, saying it viewed the action with both alarm and amusement. Wow! Na-alarm pa kayo at na-amuse daw sila.
Amusement because the allegations are the same rehashed and recycled fabrications from several years ago. Prevarications that have been debunked time and again. The latest rebuff is the recent Commission on Audit report, which gave the Office of the Vice President the highest audit rating and provided the Vice President a clean bill of health of terms of accountability. Talaga si Topacio, o basta may pera, sige, pagandahin ko pangalan mo. Sir naman eh. Talagang kahit napakasama mo, pagagandahin talaga yung image mo eh. Itong si Topacio talaga pag nakikita mo talaga, pera talaga yung makikita mo sa mukha niya eh. Parang ang linis-linis si Sara Duterte dito Parang walang ginawang pagwawaldas sa issue ng confidential funds Talaga nga naman dinadahilan pa yung audit rating ng COA. COA nga mismo yung nagsabi. Yung yan, laptop ba yan na napakamamahal? Pinunahan nila yung audit report ng OVP and then eventually, sabihin nila typo. Sir naman niloloko mo ang taong bayan dyan Alam mo itong mga deals na to, wala na itong kaibahan kay Toby Chanko. Si Toby Chanko, ang tawag nila dyan Trojan horse Ibig sabihin ng Trojan horse ka-coffee, na nagkukubli lang, nagtatago lang yan, pero kakampi nila yan. Diba? At kapag may opportunity na, bibira na yan. Diba? Itong si Toby Chanko, ang ingay ngayon napakadaldal nito Ngaw-ngaw pa-interview dito, kaliwat kanan Diba? Kasi, may issue kay Sara. Kaya Trojan horse yan, dikit sa mga Marcos, pero nagkukubli yan na Sara Duterte supporter. O diba, yung impeachment lang, diba? Bumoto ng impeachment yan In short, ayaw niyang managot si Sara Duterte sa kalokohan niya. So ngayon, maraming issue kay Sara Duterte. So gumagawa ito ng issue ngayon. Pilit na inililink kay Romualdez. Hala, sige, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Kasalanan lahat ni Romualdez yan. Ewan ko ba bakit napakalaki ng inggit nito ni Toby Chanko kay Romualdez? Porket ba natalo siya sa speakership? Kay Romualdez nabigay ang speakership na yan. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Pero sa nabotas, hindi niya naman maayos. Sino mga taga nabotas dyan? Hindi na ba kayo binabaha? Ang tindi nga dyan bahain, Ito pa. Lumabas na po. Nasa balita na ito. Iniimbestigahan. Basahin ko ito nasa CNTV. 2 contractor ni Toby Chanko sa Ghost Projects iniimbestigahan na konektado sa mga diskaya. Biruin mo? Ano to? Linis si Toby dito Iniimbestigahan po itong mga contractor na ito na link sa mga diskaya. Yan yung princess and queen and king ng flood control scam Itong mga diskaya. Basahin ko lang ito nasa Kamanavan News TV. 2 kontraktor ni Toby Chanko sa Ghost Projects iniimbestigahan na konektado sa mga diskaya. Umaastang bayani sa flood control si Toby Chanko pero ang 2 kontraktor niya sa nabotas ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga ghost projects at substandard na infrastruktura. Mabiruin mo? Ang daldal mo, di ba? Ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw sa sarili mong bakuran, palyado, di ba? Kabilang dito ang St. Timothy Construction, pagmamayari ng pamilya Diskaya na inakusahan ng mababang kalidad ng proyekto at ng SYMS Training Construction na sinasabing may mga proyektong hindi naman nagawa. Ayon kay Garbin, kung tunay na sinusulong ni Chanko ang transparency at accountability, big words sa pambansang pondo, marapat umanong unahin itong ayusin at imbestigahan ang mga issue sa sarili nitong distrito. Correct! Ang dumi-dumi din dyan. Ang dumi dyan. Ayusin nila yan. Nasa CNTV. Balita yan, nasa CNTV. Hindi natin imbento yan. Sisi ng sisi kay Romualdez, hindi magkaso. Sampahan mo ng kaso yan para makulong. Tayo gusto natin makulong. Lahat ng sangkot. Kung ang presidente sangkot, di makulong. Then be it, di ba? Kung si Romualdez sangkot, makulong. Kasuhan ninyo. Pero ICI na mismo nagsasabing wala nakikita ang ebidensya. Ano magagawa ng media interviews ni Toby Chanko? Makukulong niya ba si Romualdez dyan? Kasuhan ninyo. Gaya ng ginawa kay Sara Duterte ng mga pink. May ebidensya. May hawak silang ebidensya. Di man mga tanga yan, napupunta ng ombudsman, magsasampa ng walang hawak na ebidensya. Yun. Ganun dapat, sir. Simple lang yan di ba?